Dating Pangulong Rodrigo Duterte babalik na umano sa politika. Sa isang interview kay dating Pangulong Duterte na tinanong ito kung ano daw umano ang bagay na pinagkakainteresan niya ngayon. Naagad naman itong sinagot na politika pa rin daw umano ang kanyang gusto. Kaya naman ito ay bumuhay sa issue na maaaring siya umano ay magiging parte ng gabinete ni President Marcos. Samantala, sa umuugong na issue na si PRRD daw umano ang magiging special envoy ng South Philippine Sea, pabor na pabor dito si dating National Security Advisor Clarita Carlos na itinalaga si dating Pangulong Duterte bilang special envoy ng Pilipinas sa People's Republic of China. Suportado ni Senador Christopher Bongo ang mungkahi ni Senador Alan Peter Cayetano na italaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang special envoy sa China. Ito ay kung magpapasya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hirangin ang dating Pangulo sa nasabing posisyon. Binigyang diin ni Go ang matibay ng kaugnayan ni Duterte sa gobyerno ng China at ang kanilang pagtitiwala sa kanya bilang key player sa pamamahala ng mga relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Politics still, in the coming days, it would be my passion again. Sir, ang tanong ng marami ngayon, relax na tayo ngayon. Ano po ang pakiramdam natin sa daily routine natin? Well, retired ako and I am enjoying actually life sa retirement days ko. More time with the family, more time for myself. And the badly needed kulang ko sa tulog nung naging mayor ako, naging presidente ko for the longest time. So, a lot to catch up. Not really for that reasons. Okay naman ako. But yung para sa sarili ko. And more time with the family. Sir, yung ginagawa natin nung araw, relax kayo. Nagkakamay pa tayo ngayon. So, more or less, nabalik nyo na yung mga ganong routine, very less stress. Yes, and more time to be with yourself. Ano ko lang is, di na ako makapaglakad na masyado for obvious reasons, age. Yung pastime ko na mag-hunting sa gubat, naputol sandali yun, na-interrupt dahil sa mga NPAs, yung gonna tapos. Ngayon, medyo nawala na you have to thank the Armed Forces of the Philippines and the police for doing their mandate na to make this country peaceful again. Kaya lang sabi ko na hindi na masyado ako less physical activity. But well, politics still, in the coming days, it would be my passion again. Especially malapit ng elections. Yan lang ang trabaho ko kasi politika, pati sabi ko yung mga pastimes ko, hobbies. Mainly yung namamaril sa motor, sir. Pati motor. Magta-trike lang ako ngayon kasi may sometimes na may karoon ako ng maybe sense of imbalance ko. Medyo delikado na. But I still ride the motor. Pero on short distances lang. Hindi na yung biyahe kagaya noon na maikot ko buong Pilipinas. Big bike lang ako. Thank you, sir. Siguro isang light note lang yung sa press. Meron ba mga light moments, comical moments na halimbawa yung mga foreign trips, nakalimutan natin yung ganito, yung sa presidency nyo? Nakakatawa na nangyari nung... Well, a lot. Hindi ko lang masabi sa inyo. Usually, it is associated with, the boys that do whenever boys ako noong presidente na ako. So, whenever you are out of the country, especially far from the madding crowd, the eyes of the public, you get to spend more time outside. It includes every activity na ma-imagine mo.
Sikreto na yun, sir. Kasali na yun. Anong gagawin ng Amerika kapag sa pilitan na alisin ng China yung Sierra Madre sa Ayungin Shoal? Siyempre, yung mga maka-Amerikano sa atin, nananaginip. Nako, Uncle Sam will come to the rescue. Babanata ng China, ipagtatanggol ang Pilipinas. Hello, gumising po kayo. Hindi para makipaggera ang Amerika dahil sa isang bulok na barko na hindi na nga lumulutang. Hindi na nga barko yan eh. Fiction yung ginawa natin na commission Navy ship yan. Bait lang po yan. Dahil nakasaad sa MDT, kapag yan ay commission Navy ship at tinangkang tanggalin ng China, po pwedeng sabihin natin kay Amerika, MDT, saklolohan nyo kami. Pero alam nyo, tanggapin na natin na kahit anong basa natin sa MDT, ang desisyon kung sila'y sasaklolo, nasa Amerika pa rin. At ang kailangan natin, hindi lang PR na dakdak. Put your, anong tawag doon? Walk the talk. Kung talagang sinasabi nyo na re-respakan yung Pilipinas, bombahin din ang Chinese Coast Guard. Bombahin na po. Huwag nyo sa akin sabihin, Amerika, wala kayong mas malakas na bomba dyan. Bombahin at mas malaki. At bombahin ng tubig. Baka akalain nila tayo aggression na manilitis pa tayo. No? Pero bombahin ng tubig. Di ba? Mas malakas yung bomba nyo ng tubig. Nasaan na yung bomba nyo ng tubig? Mas malaki yung barko nyo kaysa sa barko ng Coast Guard. Dakdak lang kayo ng dakdak. Ayan na. Inaatake na yung barko na Sierra Madre. Mutual Defense Treaty. Anong gagawin nyo, Uncle Sam? Sige nga, nang magkalinawan na. Nang yung mga tao na naniniwala na makikipaggera ang Amerika dahil sa isang bulok na barko, malaman natin kung tama paninindigan nila. Di ba? Dapat pustahan nga. Justice Carpio, J. Batumbakal. Tignan natin. Makikipaggera ba ang Amerika kapag inalis ng China yung bulok na barkong yan? Alam mo kung makarating yan sa International Court of Justice? Pagbasa ng treaty, ang atake sa isang Navy boat ay atake sa bansa na dahilan para matrigger ang Mutual Defense Treaty. Sa tingin nyo ba, merong isang mahistrado sa International Court of Justice na tuturinging commission Navy ship yung bulok na barkong yan? Hindi na nga umaandar eh. Hindi nga lumulutang eh. Di ba? Fiction ang ginawa natin dyan para nga hatak natin ng Amerika. Pero ngayon na po ang time of reckoning. Sasaklolo ka ba, Amerika? Ngalaman na natin. Kapag sila sumaklolo, talagang nakipaggera sila dahil tinanggal yung barko nila, naku, ako talaga. I will say, I love America. Kung gagawin nila yun. Attorney, hindi ba saklaw doon sa kasunduan sa MDT yung pambobomba ng hindi ba yun may tatawag na pag-atake considering konektado naman doon sa sinasabing BRP Sierra Madre na nandoon yung mga Philippine Marines din natin yung kasi magbibigay sila ng supply. Alam mo pwedeng gamitin na Amerika, binubomba na, konektado to nagbibigay kami ng supply dito sa mga sundalo namin. Ang hirap kasi 1951 ang MDT. Pero ang actual definition ng armed attack nabuo lang dito sa desisyon ng International Court of Justice sa kaso ng Nicaragua versus the US. Ang armed attack na magbibigay ng karapatan para sa self-defense ay ang pagpapadala ng hukbong sandatahan sa teritoryo ng ibang estado. At kung hindi naman ito regular armed forces, kaparehong laki at kasing tindi ng lakas ng regular armed forces. So yan po talagang armed attack na para magkaroon ng self-defense. Yan po ang armed attack na nakasaad doon sa Mutual Defense Treaty. Kaya nga sinasabi namin, kinakailangan talaga repasuhin yan. Dahil kung ang basehan mo ay armed attack, kinakailangan talaga lusubin ng China using armed forces ang teritoryo ng Pilipinas. O ang controversy number 2 pa dyan sa MDT na yan, hindi lahat ng teritoryo sakop. Nakasulat lang dyan, Metropolitan Territory. O ang West Philippine Sea ba, Metropolitan Territory. Ang problema, 1951, hindi ko nga alam kung nagkaroon na tayo ng claim doon dahil si Tomas Cloma naman, halos sabay ata, mga 1950s, matapos ang pangalawang pandaig digad-digbaan, si Tomas Cloma, doon niya inalleged na nadiscover niya itong isla ng Spratlys na naging basehan ng titulo ng Pilipinas dyan sa Spratlys. No? So, 1951, yun yung Mutual Defense Treaty. So, hindi nga natin alam
kung applicable yan dahil hindi natin alam kung talagang kinilala na ng Pilipinas na teritoryo natin ng Spratlys Islands noong mga panahon pa lang yun ng 1951. Dahil bago lang naman yung ating claim dyan sa area na yan na na-discover di umano ni Tomas Clova yan. No? So alam nyo mga Pilipino, bago kayo ma-high blood pressure, ang sinasabi ko lang, huminahon kayo. Dahil meron nga tayo hindi pang nare-resolbang agawan ng teritoryo. Nanalo man tayo doon sa Tribunal for the Law of the Sea, ang panalo lang natin ay pagdating sa issue ng karagatan. Pero ang hidwaan natin, ang pinag-aagawan, mga isla, at isla po ang nagbubunga ng teritoryong karagatan. So hanggang hindi marisolba kung sino talaga ang may titulo sa pinag-aagawang isla, hindi talaga magkakaroon ng linaw kung ano ang ating teritoryo pagdating sa lupa at ang ating teritoryo pagdating sa karagatan. So hinay-hinay lang po. Huwag kayo magpaka-high blood pressure kasi bagamat sinasabi natin na titulo ng Pilipinas, hindi pa po nare-resolba yung pinag-aagawang issue ng isla. Ang malinaw lang doon sa desisyon, walang basihan yung historic claims of water ng China, walang basihan yung non-dash line. Pero kung sino may-ari noong ito aba na occupied ngayon ng Taiwan, hindi pa nare-resolba. Kung tayo ba talaga may-ari ng Kalayaan, hindi pa talaga nare-resolba. Kinakailangan pa po yan maresolba. At habang hindi pa nare-resolba yan, bakit naman tayo mag-aaksaya ng pera, ng panahon at ng galit na hindi naman malinaw talaga kung sinong merong titulo pa dahil hindi pa nare-resolba ang agawan ng teritoryo. Attorney, maputo lang muna kita dahil sa mga oras na ito ay may panauhin po tayo nasa Zoom. Makakasama po natin si Attorney Joseph Literal, Assistant General Manager for Reclamation and Regulation ng Philippine Reclamation Authority. Attorney, magandang umaga po. Makakasama natin si Attorney Harry Roque, Jade at Admar po dito sa Pulso ng Bayan ng SMNA. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po. Panyero, alam nyo naman, no, dahil ako naging spokesperson ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, spokesperson niya ako, noong 2020, inanunsyo niya na fini-freeze na niya ang approval ng mga bagong reclamation applications at pinasailalim nga niya sa Office of the President na ang PRA dahil siya na nagsabi, no, na nabubuisit na siya sa korupsyon pagdating dyan sa PRA sa issue ng reclamation. At ang sabi rin ni Presidente, hindi niya aproban, tigil ng approval ng mga bagong reklamasyon, pero yung mga reklamasyon na ang gobyerno nagsusulong at yung mga naaprubahan na ay po pwedeng magpatuloy. Pero ito naman pong si PBBM, lahat pinatigil except sa isa. So ang unang tanong po, ano yung isang project na hindi po sakop sa pagsuspinde?